Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallimu taslima katsira ambad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sa ngalan ng Allah, ang mapagpalang mahabagin ng lahat ng papuri at pasasalamat ay naukol lamang bukod tangi sa nag-iisang Diyos, ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Pinupuri natin siya at nasasalamatan sa mga biyaya na kanyang ipinagkaloob sa atin. Tunay na walang ibang Diyos na marapat sambay maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nawa ang kanyang kapayapaan, pagpapala ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At alhamdulillah, tayo po ngayon ay magbibigay ng kaunting aral hinggil sa ating pananampalataya. At nais ko pong tatalakayin ang isang hadith na napakagandang hadith na kung saan mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay patungkol sa buhay ng isang mu'min o patungkol sa buhay ng isang mananampalatayang Muslim, na kung saan sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Ang hadith na ito, mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, ay napakaganda ng kanyang kahulugan sapagkat ito'y para sa ating mananampalatayang Muslim, na kung saan sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa malapit na pagkakasalin sa wika natin, sabi niya, nakakamangha ang buhay ng isang mu'min o nakakamangha ang buhay ng isang Muslim, sapagkat ang lahat ng bagay na dumating sa buhay ng isang mu'min o mananampalatayang Muslim, lahat ay pawang maganda o pawang mabuti para sa kanya. At ito ay hindi natin makikita, mga kapatid ko sa Islam, maliban lamang sa atin na mga mananampalatayang Muslim. Hindi natin makikita ito sa anumang uri ng relihiyon, sikta, maliban lang dito sa pananampalatayang Islam. Tayong mga mu'min o mananampalatayang mga Muslim, na kung saan kapag ang isang mu'min, ang isang mananampalatayang Muslim ay binigyan ng mga biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay kaagad siyang nagsusukur o nagpapasalamat kaagad sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyayang kanyang natanggap. Yan ang katangian ng isang mananampalatayang Muslim, na kung saan binigyan siya ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, anuman ang klaseng biyaya, maliit man o malaki, siya ay agarang nagpapasalamat sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa biyaya na kanyang natanggap mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad halimbawa, ang isang mu'min ay napromote sa kanyang trabaho, tumaas ang kanyang sweldo, o siya ay nakabili ng sasakyan, o nakabili siya ng bagong bahay o bagong lupa, house and lot, o siya ay nakapag-asawa ng isang babaeng mabait, isang maganda at isang mu'mina, mananampalatayang Muslim na may iman, mataas ang pananampalataya, mataas ang iman. Ito yung mga biyaya, mga kapatid, na mula sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, na ipinagkaloob sa atin bilang kanyang mga nilikha. At ano ang ginagawa ng isang mu'min kapag siya nakatanggap ng mga biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala? Kaagad siyang nagsusukur. Nagpapasalamat siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsusyukur sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyayang kanyang natanggap mula sa Allah subhanahu wa ta'ala.
At tunay na iyan ang pinakamabuti sa isang mananampalatayang Muslim. Kahit gaano man kaliit ang ating natanggap mga kapatid, na biyaya mula sa Allah, kahit ito ay sahod natin ay maliit, sanayan natin ang ating sarili na magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyayang ito. Gaano man kaliit o kalaki mga mahal na kapatid. At ito ay tanda na ikaw ay isang mu'min. Ikaw ay mananampalatayang Muslim. At kapag naman ang isang mananampalatayang Muslim o mu'min, kapag dinatnan naman siya ng mga mabibigat na problema o matinding pagsubok sa kanyang buhay, ay siya ay agad na malumanay na nagsasabar o nagtitiis ang isang mu'min sa mga pagsubok na kanyang dumating sa kanyang buhay. Pinagtitiisan niya dahil batid niya na ito'y pagsubok sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, at tunay na ito ay makakabuti sa isang mananampalatayang Muslim, na kapag meron siyang mabigat na mga pasanin sa buhay, siya ay nagtitiis, siya ay nagsasabar, at yan ang nakakabuti sa isang mu'min. At hindi ito makikita mga kapatid sa lahat ng mga uri ng mga tao, maliban lamang sa mananampalatayang Muslim, na kung saan tulad halimbawa ang isang mu'min ay nakaranas ng malaking problema. Halimbawa, mayroon siyang negosyo, na-bankrupt ang kanyang negosyo. O siya man ay halimbawa, nasunog ang kanyang pamamahay, nasunugan siya. O siya ay namatayan ng mga mahal sa buhay. Mabigat na mga pagsubok. O siya ay natanggal sa kanyang trabaho. O siya ay nagkaroon ng malubhang sakit, karamdaman. Anong gagawin ng isang mu'min? Siya ay agarang nagsasabar. Nagtitiis siya. At tunay na ito ay makakabuti sa isang mu'min. Kaya mga mahal na kapatid sa Islam, ang taong mananampalatayang Muslim o mu'min, sa lahat ng kanyang gawain, sa kanyang mga salita, sa lahat ng pagkakataon, ay tanging ang Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang naaalala. Kapag ganon ang ginagawa ng isang mu'min, lahat ng bagay, lahat ng mga pagsubok, mga sakuna, basta inaalala niya palagi ang Allah subhanahu wa ta'ala, magkakaroon siya ng pagtitiis. Dahil alam niya na ito ay pagsubok sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang ito sa paniniwala natin na tadhana, itinadhana sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ang isang mu'min ay nagsasabar siya o nagtitiis siya. Kaya mga mahal na kapatid sa Islam, tayo po ay magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat tayo ay kanyang ginabayan sa kanyang relihiyong Islam. At ginawa niya tayong mga mananampalatayang Muslim. Wala nang iinam mga kapatid ko. Sa lahat ng biyaya na ating natanggap mula sa ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, walang iba kundi ang gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam, at ginawa niya tayong mga mananampalatayang Muslim. Ito ang pinakadakilang biyaya na natanggap natin mula sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo man ay mapaborn Muslim, o tayo man ay tinatawag na ipinanganak sa mga magulang na Muslim, o maging tayo man ay tinatawag na isang balik Islam, magpuri tayo mga mahal na kapatid ko sa Islam. Magpasalamat tayo ng higit na pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ginawa niya tayong mga Muslim, na kung saan ginabayan po tayo sa relihiyon ng katotohanan, ang relihiyong Islam, na relihiyon na mula sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ang Islam sagot ito sa lahat ng ating mga problema. At ito ang relihiyon na kung saan ipinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang ating panuntunan ng ating pamumuhay. At ibinilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang mga mananampalatayang Muslim. Kaya naman, laging pinapaalala sa atin ng khatib kapag Yawmul Jum'ah, na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sinabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at totoong pagkatakot,
At huwag ninyong hayaan ang inyong mga sarili na abutan kayo ng kamatayan, maliban na kayo ay tunay na mga Muslim na sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kalooban ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya mga mahal na kapatid sa Islam, tayo po ay magpuri, magpasalamat ng labis sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat tayo ay ibinilang niya na mga mananampalatayang Muslim. At tunay na nakakamangha ang buhay ng isang mananampalatayang Muslim. Ayon sa sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahuna, jazakumullahu khairan. Hanggang dito na lamang po. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.